malalim sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng landas ng isa sa mga pinakatanyag na ilog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinasabi ng kasulatan na mayroong isang bagay na kahanga-hanga, hindi alamat, hindi simbolo, kundi 4 na totoong makapangyarihang anghel. Sila'y hindi malaya. Mismong ang Diyos ang nagkulong sa kanila at naghihintay sila ng isang tiyak na sandali upang palayain. Hindi ito basta-bastang araw, kundi isang itinakdang oras, eksaktong taon, buwan, araw at oras. Sa pahayag 9 at 14, isang utos ang ibinigay, pakawalan ang 4 na anghel na ginapos sa malaking ilog Euphrates. Hindi sila mapayapang nilalang. Hindi sila dala ang mga mensaheng pampalubag-loob. Kapag sila'y pinalaya, magsisimula ang isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng mundo, ang pagkamatay ng isa sa bawat 3 tao sa daigdig. Ngunit sino nga ba ang mga anghel na ito? Bakit sila ikinulong? At ano ang mangyayari kapag sila'y pinakawalan? Sa videong ito, tatalakayin natin ang isang misteryosong propesiya na nag-uugnay sa aklat ng Genesis, sinaunang kasaysayan, aklat ni Enoch, at ang huling pagtunog ng trumpeta sa pahayag. Papasok tayo sa malalim na pag-aaral ng kasulatan, espiritual na labanan at paghahayag ng hatol ng Diyos. Simulan natin ang ating paglalakbay upang maunawaan sino ang mga anghel na nakakulong sa ilalim ng ilog Euphrates. Ipinapakita ng kasulatan ang isang lihim na katotohanan. Halina tuklasin natin. Inilalarawan ng pahayag ang mga pangyayari sa pamamagitan ng mga palatandaan bilang pangitain mula sa langit at kaguluhan sa lupa. Bawat bahagi nito ay may kahulugan at bawat pangitain ay may mensahe. Ngunit sa lahat ng nakakatakot na tagpo, may isa na tumatayo bilang pinakakakaiba, nakakatakot, mahiwaga at nakakabahala. Sabi sa pahayag 33 hanggang 15, hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta. Narinig ko ang isang tinig mula sa 4 na sungay ng gintong altar sa harap ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ikalawang anghel, pakawalan mo ang 4 na anghel na ginapos sa malaking ilog Euphrates. At sa susunod na talata, ang 4 na anghel na inihanda para sa eksaktong oras, araw, buwan at taon ay pinalaya upang puksain ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Sandali, hindi ito matalinghagang pananalita, hindi ito bukas sa malawakang interpretasyon. Isa itong malinaw na propesiya na tumutukoy sa 4 na tiyak na nilalang na magdadala ng pandaigdigang paghatol. Nakakagulat na ang mga anghel na ito ay hindi malaya. Sila ay nakakadena, pinipigilan at nasa ilalim ng kontrol. At hindi sila basta-basta kung saan nakagapos sila sa isang partikular na lugar, ang ilog Euphrates. Itinakda ang pagpapalaya nila hanggang sa pinakatumpak na detalye. Ipinapakita nito na may layunin ang lahat. Bahagi ito ng takdang oras ng Diyos na patuloy na nagbibilang ng panahon. Ang mga nilalang na ito ay hindi malayang gumagala sa mundo. Hindi pa sila kumikilos. Sila ay nakakulong, naghihintay sa sandaling pahihintulutan silang kumilos. At kapag dumating ang sandaling iyon, isa sa katuparan nila ang kamatayan ng 3 bahagi ng populasyon ng daigdig. Isa itong napakalaking hatol, katulad ng nangyari noong panahon ni Noe. Ngunit may isa pang nakakagulat na detalye. Sa buong Biblia, hindi kailanman inilarawan ang mga banal na anghel ng Diyos bilang nakakadena. Ang mga banal na anghel ay tagapaghatid ng mga mensahe ng Diyos, lumalaban sa kanyang mga digmaan at sumusunod sa kanyang utos. Hindi sila pinipigilan. Ngunit ang mga anghel na ito ay taliwas doon. Sila ay mga suwail, mapanganib o mga nahulog na nilalang. Ang mga nakakadenang anghel ay lumilitaw sa Biblia lamang sa matitinding kalagayan. Palaging may kaugnayan sa hatol, kasalanan at banal na kapangyarihan. Kaya nararapat lamang na itanong natin,
Sino nga ba ang apat na anghel na ito? Bakit sila pinipigilan? Anong nangyari noon na nauuwi sa isang nakakatakot na pagpapalaya sa hinaharap? Maaring sila ang tinutukoy ni Pedro at Judas, mga anghel na sumuway sa mga utos ng Diyos at ngayon ay nakareserba para sa darating na kaparusahan. O bahagi ba sila ng isang mas matandang kwento, isang kasaysayang bumabalik sa pinakaugat ng kasamaan ng sangkatauhan na nakatago sa unang bahagi ng Genesis? Upang makilala kung sino ang mga nakakulong na anghel na ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Sa panahon bago ang malaking baha, bago si Abraham, bago pa man ang batas at mga propeta. Sa Genesis 6, 1-2, mababasa natin ang isang kakaibang talata. Nang dumami ang tao sa lupa at nagkaanak ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga ito at pinili silang maging asawa. Noon, naroroon na ang mga Nephilim. Lumitaw sila ng magkaanak ang anak ng Diyos sa mga babaeng tao. Ang kanilang mga anak ay naging kilalang mandirigma ng sinaunang panahon. Ngunit sino nga ba ang mga anak ng Diyos na ito? Ayon sa sinaunang mga tekstong Hudyo at sa mga unang interpretasyong Kristiyano, sila'y mga nilalang mula sa langit, mga tagapagmasid mula sa espiritual na daigdig na lumabag sa hangganang hindi nila dapat tawirin. Pinili nilang makipag-ugnayan sa mga babae at nagkaanak ng mga supling. Ang mga anak nila ang tinatawag na Nephilim, mga higante, makapangyarihan at mararahas. Ngunit hindi lang pisikal na banta ang dala nila, nagdala sila ng espiritual na kabulukan sa sangkatauhan. Isang tahasang pagsuway sa disenyo ng Diyos para sa buhay. Ang sumunod ay kapahamakan. Sa Genesis 6, 5-7, nakita ng Diyos kung gaano kalalim ang kasamaan ng tao at nagpa siyang lipulin ang sangkatauhan, sinabing pinagsisihan niyang nilikha pa sila. Ang pagsuway ng mga anghel na ito ay bahagi ng dahilan kung bakit dumating ang baha, isang malawakang paghatol sa buong mundo. Ngunit ano ang nangyari sa mga anghel na iyon? Nakatakas ba sila? Nawasak ba sila? Ang bagong tipan ang nagbibigay ng kasagutan. Sa Judas, unang talata, 6 na linya, sinabing ang mga anghel na lumagpas sa kanilang takdang tungkulin ay ikinulong ng Diyos sa kadiliman, ginapos ng tanikala at inihanda para sa araw ng paghatol. At sa 2 Pedro 2:4, sinabing hindi pinalampas ng Diyos ang kanilang kasalanan. Bagkus, itinapon niya sila sa Tartarus, isang malalim at madilim na kulungan, at ikinulong sila hanggang dumating ang oras ng hatol. Ipinapakita ng mga talatang ito ang isang nakakatakot na katotohanan. May mga nahulog na anghel na hindi malayang gumagala. Sila ay nakakulong sa kadiliman. Tingnan natin itong mabuti. Iniwan ng mga anghel ang kanilang tamang lugar. Bilang kapalit, kinulong sila ng Diyos, hindi pansamantala, kundi sa walang hanggang kulungan. Ang kanilang bilangguan, Tartarus, isang salitang mula sa kulturang Griego na nangangahulugang pinakamababang bahagi ng ilalim ng mundo. Ayon sa Biblia, may mga anghel na hindi gumagala sa lupa tulad ng mga demonyo, kundi nakakulong, naghihintay ng hatol ng Diyos. Ngayon, ito ang posibleng koneksyon. Maaaring ang 4 na anghel sa pahayag Siyam, yaong ginapos sa ilalim ng ilog Euphrates, ay kabilang sa parehong grupo. Tulad ng mga nasa Genesis 6, sila'y hindi malaya. Tulad ng nabanggit ni Judas at Pedro, sila'y nakaabang para sa tiyak na oras ng hatol. At kapag sila'y pinalaya, hindi biyaya ang dala nila. Kamatayan ang hatid nila sa isang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Hindi ito gawa ng tapat na anghel ng Diyos. Isa itong pagpapalaya para sa hatol. Bagaman, hindi binanggit sa kasulatan ang kanilang mga pangalan. Malinaw ang mensahe. May mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos. Bilang parusa, ikinulong sila, hindi para patawarin, kundi upang gamitin sa oras ng matinding pagkawasak.
at tinukoy ng pahayag kung kailan ito magaganap. Ang lugar kung saan sila nakakulong ay hindi basta napili. Napaka-espesipiko nito. Pakawalan ng 4 na anghel na ginapos sa ilog ng Euphrates, sabi sa pahayag 9 at 14. Ngunit bakit sa Euphrates? Hindi ito basta isang ilog. Mula sa unang aklat ng Biblia hanggang sa huli, mahalaga ang papel nito. Isa itong espiritual at makasaysayang linya na dumadaloy sa buong kasaysayan ng Biblia. Sa Henesis 2:14, binanggit ito bilang isa sa mga ilog na dumadaloy mula sa Eden. Noon, ang Euphrates ay sumisimbolo sa buhay, kagandahan at disenyo ng Diyos para sa mundo. Bahagi ito ng paraisong nilikha ng Diyos para sa tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang papel ng ilog na ito. Mula sa pagiging bukal ng buhay, naging simbolo ito ng pagkakahiwalay, digmaan at banal na hatol. Sa Biblia, ang Euphrates ay naging hangganan, literal at espiritual. Ito ang silangang hangganan ng lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham ayon sa Genesis 15 at 18. Nasa pagitan ito ng Israel at ng malalaking kalabang kaharian tulad ng Assyria, Babylonia at Persia. Ito ang hangganan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng mga bansang hindi sumusunod sa Kanya. Kaya kapag binanggit sa pahayag ang mga anghel na ginapos sa Euphrates, maaaring ibig sabihin ay sila'y hawak sa lugar na lampas sa tipan ng Diyos at naghihintay na palayain. Sa Jeremias 46:20, mababasa natin, ang araw na iyon ay para sa Panginoong makapangyarihan. Isang araw ng paghihiganti, ang espada ay kakain at masisiyahan. Sabi ng Diyos, dadalhin niya ang hatol sa lupain sa Hilaga, malapit sa ilog Euphrates. Sa kontekstong ito, ang Euphrates ay lugar ng katarungan ng Diyos kung saan bumabagsak ang kaparusahan sa mga bansang suwail. Muli, sa pahayag 16 at 12, isang dramatikong tagpo. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa ilog Euphrates at ito'y natuyo. Naghanda ito ng daan para sa mga makapangyarihang hari mula sa silangan. Ang sandaling ito ay naghahanda sa mundo para sa huling digmaan na tinatawag ng marami bilang Armageddon. Sa pagtingin sa kabuuan, makikita natin na ang Euphrates ay nagsimula bilang bahagi ng Eden, naging hangganan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng kaaway, at sa huli naging daan ng paghatol at pananakop. Kaya marahil, ang Euphrates ay hindi lang basta lugar sa mapa. Baka ito'y sumisimbolo ng mas malalim na bagay, isang espiritual na hangganan kung saan hinaharap ng langit ang mga makasalanang kapangyarihan, isang uri ng pintuan o kulungan kung saan ang mga suwail na espiritu'y naghihintay ng kanilang takdang pagpapalaya. Sa paniniwala ng mga sinaunang taga-Mesopotamia, ang rehiyong ito rin ay may mga pintuan at ilog na nagsisilbing harang sa pagitan ng iba't ibang daigdig. Bagaman hindi natin binabase ang ating pananampalataya sa mga alamat, kapansin-pansin kung paanong ang ilang propesyang biblikal ay tila kaakibat ng mga tema mula sa sinaunang tradisyon. Marahil ay sinadya ng Diyos na piliin ang ilog Euphrates bilang isang totoong lugar at makasagisag na hangganan. Isa itong huling hangganan, ang linya sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan. Kaya't kapag inilalarawan sa pahayag ang 4 na mapanirang anghel na ginapos sa Euphrates, hindi lang basta ito nagbabanggit ng lugar. Ipinapakita nito na ang mga kapangyarihang ito ay pinipigilan sa dulo ng kilalang mundo, sa labas ng saklaw ng awa ng Diyos at nasa mismong hangganan ng darating na paghatol. At kapag sila'y pinakawalan, ito na ang simula ng matinding pagkawasak. Balikan natin ang nakakakilabot na talata sa pahayag 15. Ang 4 na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon ay pinakawalan upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan.
Pansinin ang detalye, ang mga nilalang na ito ay hindi basta nakalimutang nakakadena. Sila ay sadyang inihanda, sinasadyang pinigil para sa tiyak na sandaling ito. Ang kasakdalan ng oras ay kamangha-mangha, ang oras, ang araw, ang buwan, ang taon. Hindi mas maaga, hindi rin huli. Isang hatol na banal, planado at itinakda ng may ganap na katiyakan. Isa lang ang layunin nila at ito'y nakakatakot. Pamunuan ang isang pangyayari na magdudulot ng kamatayan sa isang ikatlong bahagi ng buong mundo. Pero sino nga ba talaga sila? Hindi sila tinawag na mensahero. Hindi sila inilalarawan bilang tagapagdala ng liwanag o sumasamba. Hindi natin sila nakikitang nagpupuri sa Diyos sa langit. Sa halip, sila'y nakakulong, mapanganib at ginagamit bilang mga kasangkapan ng kaparusahan. May dalawang pangunahing pananaw tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Una, ang mga watchers na binanggit sa aklat ni Enoch. Bagaman hindi bahagi ng opisyal na Biblia ang aklat na ito, kinikilala ito bilang salamin ng sinaunang paniniwalang Hudyo at aktwal na binanggit sa Judas, unang libro, 14 hanggang 15. Kaya't may bigat ito. Ayon sa salaysay ni Enoch, bago dumating ang baha, 200 anghel ang bumaba mula sa langit at kumuha ng mga babaeng tao bilang asawa. Ang kanilang mga anak ay naging mga higante, mga Nephilim. Ang mga anghel na ito ay nagturo ng ipinagbabawal na kaalaman sa tao, itim na mahika, astrolohiya, mga sandata at iba pang masasamang kasanayan. Dahil sa kanilang pagsuway, hinatulan sila ng Diyos at ikinulong sa kailaliman ng lupa upang manatili ron hanggang sa huling paghatol. Sa unang Enoch 10, 12 hanggang 13, mababasa natin na sila'y hahawakan sa ilalim ng lupa sa loob ng 70 salinlahi hanggang dumating ang araw ng kanilang kaparusahan. Pamilyar ba ang tunog? Mga anghel na nakakulong sa kadiliman, naghihintay ng kanilang pagpapalaya sa katapusan ng panahon. Malinaw ang kaugnayan nito sa pangitain sa pahayag siyam. Posibleng ang mga anghel na nakagapos sa Euphrates ay kabilang sa mga pinuno ng mga watchers. Sinaunang nilalang na ang pagbabalik ay magdadala ng makapangyarihang hatol mula sa Diyos. Hindi sila karaniwang demonyo. Sila ay sinaunang espiritong mapanganib, nakakulong mula pa noong unang panahon ng paghihimagsik ng tao. Ngayon, narito naman ang ikalawang pananaw, mga anghelikong tagapamahala ng hatol. Ang ideyang ito ay nakabase sa mga talata mula sa aklat ni Daniel, Kabanata 10 at 12. Doon, binanggit ang mga kapangyarihang espiritual na tinawag na mga pinuno. Sa Daniel 10:13, mababasa natin, ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay humadlang sa akin sa loob ng 21 araw, ngunit dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe, upang tumulong sa akin. Ipinapakita ng talatang ito ang isang lihim na labanan sa espiritual na kalagayan, kung saan ang mga makapangyarihang espiritu ay may autoridad sa mga rehiyon at bansa. Hindi ito mga mabababang espiritu. Sila ay mga makapangyarihang nilalang, mga puwersang espiritual na minsang namuno sa mga kahariang tulad ng Persya at Gresya. Ngayon isipin mo ito, paano kung ang 4 na anghel sa pahayag siyam ay hindi basta mga espiritu, kundi dating mga tagapamahala ng sinaunang kaharian sa paligid ng Euphrates, Babylonia, Assyria, Persya, o kahit ang nawalang kaharian ng Sumer. Malawak ang kanilang nasasakupan. Ang kanilang impluwensya ay humalaw sa buong kasaysayan ng tao. At kapag sila'y pinakawalan, magsisimula ang isang pandaigdigang digmaan na hindi pa kailanman naranasan. Ngunit may isang bagay na mahalaga. Ang mga nilalang na ito ay hindi malayang gumagala. Sila'y nakakadena. Malaking bagay ang ipinapahiwatig nito. Di tulad ni na Miguel o Gabriel na tumutupad ng utos ng Diyos araw-araw, ang mga ito'y hindi tapat.
Ang pagiging nakakulong nila ay palatandaan ng kanilang panganib at ng pangangailangan na pigilan sila hanggang sa dumating ang takdang panahon ng kanilang papel sa huling paghatol. Ipinapakita nito ang isang malalim na katotohanan. Ang paggamit ng Diyos sa isang nilalang ay hindi nangangahulugang ito ay banal o matuwid. Sa Isaiah 10:5-6, tinukoy ng Diyos ang Assyria, isang bansang hindi sumasamba sa Kanya, bilang kasangkapan ng Kanyang galit. Sa Habakuk 1:6, sinabi ng Diyos na Kanyang itinaas ang mga Kaldeo, isang mabagsik at mabilis na bayan upang hatulan ng Huda. Sa parehong paraan, ang 4 na anghel sa pahayag Siyam ay mga kasangkapan ng paghatol. Ngunit hindi sila banal, sila ay sisidlan ng poot, ginamit ng Diyos, ngunit hindi sumusunod sa Kanya. Sila ay tulad ng isang malupit na bagyo, mapanganib, hindi mapipigilan, ngunit ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, papayagang tumama lamang kung kailan at saan Niya pinili. Ang kanilang pagpapalaya ay patunay na hawak ng Diyos ang kapangyarihan sa lahat, kahit sa mga lumalaban sa Kanya. At kapag ang 4 na anghel na ito ay kumawala mula sa ilalim ng Euphrates, mararamdaman ng mundo ang buong bigat ng hatol ng Diyos. Ngayon, namnamin natin ang saklaw ng mangyayari. Sa pahayag Siyam at 16-18, sinabi ni Juan na nakita niya ang isang hukbo ng mga mangangabayo, 200 milyong bilang. Malinaw niyang narinig ang bilang na iyon. Ang mga kabayo at kanilang mga sakay ay may suot na baluting kumikislap sa pula, bughaw at dilaw na parang asupre. Ang 3 bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng 3 kakilakilabot na salot, apoy, usok at nagniningas na asupre na lumalabas sa bibig ng mga kabayo. 200 milyon. Literal man o simboliko ang bilang, ito'y napakalaki. Sa panahon ni Juan, lampas ito sa kabuuang populasyon ng mundo. Ang layunin ay malinaw, takutin ang kaisipan. Hindi ito basta digmaan, isa itong pandaigdigang sakuna na makalangit ang pinagmulan. Hindi ito normal na labanan ng militar. Ito'y hatol mula sa langit, pinamumunuan ng espiritual na mga puwersa na isakatuparan ng isang kakaiba at nakakatakot na hukbo na hindi ganap na tao at nagdudulot ng kamatayan sa isa sa bawat 3 nabubuhay. Huminto at pag-isipan nito, 1/4 ng lahat ng tao, bilyong buhay ang mawawala, mga bansang guguho, mga syudad na mawawasak, langit na maitim sa usok at apoy, hangin na lason ng asupre, tulad ng nangyari sa Sodom at Gomorrah, ngunit sa pagkakataong ito, buong mundo ang magdurusa. Ito'y kaakibat ng pinakamatitinding hatol sa kasulatan, ang mga salot na bumagsak sa Ehipto, ang langit na nasunog sa Sodom, ang tubig na naging dugo, ang pagkamatay ng panganay ng Ehipto, ang baha sa panahon ni Noe na pumatay sa halos lahat ng nilalang maliban sa isang pamilya. At sa pagkakataong ito, mas matindi pa. Hindi na ito babala. Ito na ang bunga ng henerasyon ng pagsuway, pagsamba sa Diyos-Diyosan at espiritual na pagkabulag. Ang mga anghel na minsang nakakulong ay ngayon nangunguna sa isang hukbong isinugo para sa paghatol. Literal man o simboliko ang apoy, usok at asupre, iisa ang katotohanan, hindi mapipigilan at ganap na pagkawasak. May mga naniniwala na ang hukbong ito ay likas na espiritual. Ang iba na may itinuturing itong simbolo ng mga demonyong puwersa o ng mga taong hukbo na pinapatakbo ng kadiliman. Anuman ang interpretasyon, pareho lang ang resulta, napakalaking kamatayan, malawakang takot at isang mundong wasak. Ngunit marahil ang pinakamalungkot na talata sa buong pahayag Kabanata Siyam ay nasa talata 20. Ang natitirang tao na hindi napatay ng mga salot ay hindi pa rin nagsisi sa mga ginawa ng kanilang mga kamay. Kahit na nakita nila ang lahat, ang pagkawasak, ang hayag na kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin sila nagbago.
Kumapit pa rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nagpatuloy pa rin sila sa mga madidilim na gawain. Patuloy pa rin sa pagpatay, pamumuhay sa kahalayan at pagnanakaw. Ito ang paghatol na walang pagbabagong loob, pagdurusa na walang pagsisisi. Walang tumatawag sa Diyos. Matigas ang puso nila tulad ng kay Paraon sa Exodo. Sa Kabanata 9, talata 12, mababasa natin, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi siya nakinig. Kahit wasak na ang kanyang lupain, tumanggi siyang magpasakop. At ngayon, sa mga huling araw, inuulit ang parehong trahedya. Hindi nalulugod ang Diyos sa pagkawasak. Ang hangarin niya ay laging ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Ngunit kapag paulit-ulit na tinanggihan ang awa, darating din ang katarungan. Itong bahagi ng pahayag ay tanda ng pagbabagong yugto. Ang mga puwersa mula sa kailaliman ay hindi na pinipigilan. Ang digmaang espiritual ay nasa gitna na ng entablado at kailangang harapin ng sangkatauhan ang bunga ng kanilang paghihimagsik. Gayunman, kahit ngayon iniiwan pa rin ng Diyos ang pagkakataon ng pagsisisi. Ito ang awa na nakatago sa hatol, ngunit tinanggihan ito ng mundo. Sa puntong ito ng video, maaaring magtanong ang ilan, totoo bang may literal na mga anghel na nakakadena sa ilalim ng ilog? Isang makatuwirang tanong. Ang pahayag ay gumagamit ng saganang simbolismo, mga dragon, halimaw, bumabagsak na bituin, mga ilawang kinatawan ng mga iglesia. Kaya paano ba dapat basahin ang bahagi ng ito? Isa lang ba itong metapora o may literal na kahulugan? Tingnan natin ang itinuturo mismo ng Biblia tungkol sa espiritual na pagkakakulong. Hindi lang ito simboliko. Malinaw na sinasabi ng kasulatan na habang may mga nahulog na anghel na malayang gumagala, may ilan ding kinulong sa espiritual na bilangguan. Sa pahayag 21-3, may isang malinaw na halimbawa. Nakita ni Juan ang isang anghel na bumaba mula sa langit na may susi sa kalalimang hukay at may mabigat na tanikala. Hinuli ng anghel ang dragon, ang sinaunang ahas na si Satanas, at ginapos ito ng 1,000 taon. Sa talatang ito, hindi simboliko ang pagkakakulong ni Satanas. Literal siyang ikinulong sa kalaliman, isang lugar na binanggit sa buong Biblia bilang bottomless pit, kung saan nakakulong ang mga suwail na espiritu. Sa Lucas 8:31, nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na huwag silang ipadala sa kalaliman. Natatakot sila rito. Para sa kanila, hindi ito metapora. Isa itong tunay na lugar, isang lugar ng may kamalayang pagdurusa at espiritual na pagkakakulong, hindi pagkawasak. Idinagdag sa Judas, 1:6, na ang mga anghel na tumalikod sa kanilang itinakdang papel ay ginapos sa mga walang hanggang tanikala sa kadiliman, naghihintay ng huling paghatol. At sa 2 Pedro 2:4, ipinaliwanag na hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang sila'y magkasala. Sa halip, itinapon niya sila sa Tartarus, ginapos sa mga tanikala hanggang sa panahon ng paghatol. Magkasama, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng malinaw na larawan. Ang ilang mga nahulog na anghel ay hindi malaya sa mundo. Sila ay nakakulong sa espiritual na bilangguan, at kapag sila'y pinalaya, hindi ito upang maghatid ng kapayapaan, kundi upang magdala ng paghatol. Ngunit bakit isang ilog? Bakit partikular ang ilog Euphrates? Dito, nagiging mas kawili-wili ang mga bagay. Maaaring hindi lang basta isang ilog sa gitnang silangan ang ilog Euphrates. Maaari itong magsimbolo ng espiritual na hangganan, isang hadlang sa pagitan ng iba't ibang daigdig, katulad ng Eden na may mga pintuan at ang langit at impyerno na may mga hangganan. Maaaring magsilbi ang ilog Euphrates bilang isang dobleng papel. Isa itong totoong pisikal na lugar na may koneksyon sa mga sinaunang kultura, ngunit maaari rin itong magsilbing isang tatak, isang pintuan o maging isang harang sa mismong kalaliman.
Hindi kakaibang konsepto ito sa Biblia. Maraming mga lokasyon ang may espiritual na kahulugan. Halimbawa, ang bundok Sinai ay kung saan nakatagpo ang langit at lupa at nagpakita ang Diyos sa apoy. Ang ilog Jordan ay nagsilbing tanda ng mga mahalagang sandali ng pagbabago mula sa Diyos, tulad ng pagpasok ng mga Israelita sa lupang pangako at ang pagbibinyag kay Jesus. At ang lambak ng Hinom o Gehenna ay isang totoong lugar na ginamit ni Jesus upang ipakita ang realidad ng impyerno. Kaya oo, maaaring ang ilog Euphrates ay parehong literal at simboliko. Isa itong geographical na lugar, ngunit maaari rin itong magsilbing espiritual na pintuan o pasukan ng bilangguan na tatak ng Diyos hanggang dumating ang tamang panahon. Ang mga ito ba'y totoong mga anghel sa isang tunay na bilangguan? Lahat ng palatandaan ay nagsasabi ng oo. Bagaman ang pahayag ay gumagamit ng maraming simbolikong imahe, ang pangunahing teolohiya nito ay nakatuntong sa realidad. May kapangyarihan ang Diyos na pigilan ang mga espiritual na nilalang. Ginapos niya si Satanas. Ikinulong niya ang mga watchers, itinapon niya ang mga demonyo na natatakot na ipadala sa kalaliman. Kaya hindi malayo na maniwala na ang apat na mapanganib na anghel na nakatakdang magdulot ng pandaigdigang pagkawasak ay kasalukuyang nakakulong marahil sa ilalim ng ilog Euphrates. Hindi nakikita, hindi alam, ngunit ganap na totoo. Hindi ito katang-isip o alamat. Isa itong supernatural na katotohanan na inihayag sa pamamagitan ng kasulatan. Kapag humugong ang ikalawang trumpeta, ang mga nakagapos ay palalayain. Ang mga pinipigilan ay magiging pinagmumulan ng pinakamalupit na takot ng mundo. Kaya't ang tunay na tanong ay hindi kung literal o simboliko ito. Ang tunay na tanong ay, handa na ba tayo para sa darating? Ngayon na natuklasan natin ang matinding propesya, ano ang dapat nating kunin mula rito? Ang pangitain ng apat na nakakulong na anghel na nagdadala ng isang hukbo ng 200 milyong mangangabayo at nagdudulot ng kamatayan sa isang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay walang ibang kahulugan kundi takot. Ngunit para sa mga naniniwala, ang talatang ito ay hindi nilalayong magdulot ng takot, layunin nitong gisingin tayo. Isa itong tawag na manatiling alerto at alalahanin na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sa Lucas 21:26 hanggang 28, sinabi ni Jesus na ang mga tao ay maaabala ng takot, natatakot sa mga bagay na darating sa lupa. Ngunit para sa kanyang mga tagasunod, sinabi niya, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magtayo kayo at itaas ang inyong mga ulo, malapit na ang inyong kaligtasan. Kapag ang mundo ay nanginginig, matatag ang iglesia. Kapag ang takot ay sumakop sa nakararami, ang mga tao ng Diyos ay maglalakad ng may pananampalataya. Dahil sa likod ng bawat tunog ng trumpeta, sa likod ng bawat scroll ng paghatol, at bawat figura ng mga huling araw, mayroong isang matuwid na hari, isang hari na naghahanda upang itama ang lahat ng bagay. Ang mga anghel na ito ay hindi nagdadala ng random na pagkawasak. Sila ay may misyon mula sa Diyos. Ang kanilang pagpapalaya ay hindi isang pagkatalo, bahagi ito ng eksaktong plano ng Diyos. Kahit sa hatol, kontrolado ng Diyos ang lahat. Kahit sa kanyang puot, hindi niya nakakalimutan ang awa. Ang propesyang ito ay nagpapahayag sa atin na magmuni. Namumuhay ba tayo na parang ang pagbabalik ni Jesus ay maaring mangyari sa anumang sandali? Nasisiyahan ba tayo sa kasimplehan at komportabling buhay o tayo ba'y nakatutok at tapat? Tayo ba'y nananalangin ng may pagpipilit o hindi natin pinapansin ang mga tanda? Sa Roma 13:11 hanggang 12, sinasabi, panaho na upang magising tayo dahil ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo'y unang naniwala. Ang gabi ay malapit nang magtapos. Ang araw ay malapit nang dumating. Hindi ipinapakita ng Diyos kung ano ang darating para lamang tayo'y ipaalam.
Ipinapakita niya ito upang tayo'y baguhin. Kaya't paulit-ulit na pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manatiling alerto, maghanda at manatiling tapat. Sa Mateo 24:44, sinabi niya, "Kayo rin ay dapat maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao kapag hindi ninyo inaasahan." Ang 4 na anghel na malapit sa ilog Euphrates ay hindi katang-isip na mga karakter. Hindi sila simbolo mula sa isang aklat. Sila ay totoong mga nilalang at bahagi sila ng huling hatol ng Diyos. Ngunit ang kwento nila ay hindi lamang isang babala para sa mundo. Ito ay isang tawag gising para sa iglesia. Paalala sa atin ng unang Pedro, 4 na pahina, 7. Hindi ito ang panahon para sa malamlam na pananampalataya. Panahon na upang magsisi, magtuon at mamuhay ng may isipang eternal dahil ang eternal na buhay ay totoo. Sabi sa Hebreo 10:31, nakakatakot na mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Ngunit may pag-asa. Sa Roma 10:13, sinabi, ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lahat, hindi lamang ang mga relihiyoso, hindi lamang ang mga mukhang mabuti, ang sinumang lumapit sa Kanya ng may tapat na puso at tunay na pananampalataya ay maliligtas. Kaya ang tanong ay, handa ka na ba kapag humugong ang trumpeta? Hahanapin mo ba ang hari o magtatago mula sa kanyang darating na paghatol? Ang propesyang ito ay hindi lamang tungkol sa mga anghel, ito ay tungkol sa iyo at kung ano ang gagawin mo sa natitirang oras na mayroon ka. Kung binuksan ng bidyong ito ang iyong mata sa isang katotohanang hindi mo pa nakita, bigyan mo ito ng like. Mag-iwan ng komento. Naniniwala ka bang ang 4 na anghel ay nananatiling nakakadena o pinalaya na ba sila? I-share ang mensaheng ito sa isang tao na kailangan marinig ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa mga huling araw. At siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga videong batay sa Biblia na nagsasaliksik ng mga nakatagong propesya, timeline ng mga huling araw at ang hindi matitinag na pag-asa na mayroon tayo kay Hesukristo.